Magandang araw. Ako si Kate Nicole Santiago ng Distrito ng Coyapo. Samahan niyo ako para sa isa na namang makabuluhang dokumentaryo. Lahat tayo ay nagsisikap, nagsasakripisyo at nagtitiis upang makamit ang mga bagay na ating ninanais. At para mahanap kung saan ba talaga nagtatago ang kaligayahan nating inaasam. Ngunit bago tayo makarating sa puntong iyon, ay marami tayong mga pagsubok na kinakailangang lampasan. Mga pagsubok na tutukan sa ating kakayahan at kung gaano kataas ang ating kayang abutin sa rurok ng tagumpay. Samahan niyo ako sa pagtuklas sa buhay na sa kabila ng karangyaan ay hindi binago ng tagumpay ang simpleng pamumuhay ni Ginang Gloria Ismael Adams. Si Gloria Ismael Adams o Glo ay ang nag-iisang anak ni dating konsehal ng Coyapo, Nueva Ecija at dating US Army officer noong ikalawang digmaang pandaigdig na si Bartolome A. Ismael at ni Inay Dorothy C. Ismael na nasasabing isa sa pinakamatandang Pilipino na nabubuhay sa edad na 103. Si Ginang Adams ay isinilang sa Coyapo, Nueva Ecija noong ika-5 ng Disyembre taong 1930 at sa bahay na ito niya ginugol ang kanyang pagkabata. Sa bahay na ito, nakausap namin ang isa sa kanyang mga pinsan. Noong bata pa kami ni Manang Glo, siya ang naglilinis ng kanilang buong bahay sa paaralan, naman ay siya ang aktibo sa klase at laging pumunta sa silid-aklatan para magbasa ng mga aklat. Kaya, hindi katakatakang mula grade 1 hanggang grade 6 ay nagkamit siya ng karangalan. Siya ay nagtapos sa paaralang sentral ng Coyapo taong 1942. At pagtuntong ng sekundarya, I went to St. Rico's College, Arellano High School, where I finished first year, then an offer to take the bridge class at Malayan colleges made me finish high school. In 2 years, kumuha siya ng kursong pre-law sa UST at nagtapos sa edad na 18. after that, I took my Bachelor of Arts at MLQ. Then I went to University of the East to complete all requirements to be a teacher. Hindi niya makakalimutan Madalas ako nakakasaksi ng mga isang dulot ng kaguluhan noong panahon na iyon. Wiling-wili siya sa mga bagay na may kaugnayan sa lupa, katubigan at kalangitan. Kaya't ninais niyang mag-aral ng paglangoy. I really wanted to learn how to swim. I enrolled at IMCA and YWCA, but I never became a swimmer. Minsan pa nga ay kamuntik na malunod sa pag-iensayo ng lumangoy, ngunit nasagip naman agad siya ng kanyang tagapagturo. Mula 1952 hanggang 1968, I was a teacher then. I was promoted to be a guidance counselor. Then, school administrator ako ng high school sa Caloocan City. hanggang sa mapagpasyahan niyang ang ibang bansa upang hanapin ang kanyang sarili at makahanap ng mas magandang buhay. Napakahirap ang taga rito na pupunta sa States. My first job is to make jewelry pieces that they sell to Alaska. Nang akin tanungin kung paano siya nakapasok sa public school, ang wika niya, One afternoon, nag-uusap kami ng boss ko. Sabi ni Mr. Matthews, tomorrow, during the meeting, I'll introduce you to the superintendent of schools. Yon, that was my break. noong 1969, siya ang naging kauna-unahang Filipino-American School Counselor ng Mini Middle School sa Seattle. Sa higit 29 na taong pagtuturo roon, minarapat kong alamin kung saan niya inilaan ang kanyang mga naipon. My own priorities is in education and travel. So what did I do? I went back to school. Every time there is a special school, I go. What about the material things like cars, houses, or business? There is investment, but I don't consider that. I always consider myself that I live very, very comfortably.
financially speaking, economically speaking, professionally speaking. But I think what I prize most is the professional competence. Kaya, nagtapos siya ng Master's Degree in Education sa Seattle University taong 1973. Sa katunayan, nagalugat na niya ang buong Pilipinas at nakapaglakbay na rin sa mahigit 70 bansa. Gaano kaya siya kadalas bumiyahe? Pag dito, 2 to 3 times. Pag dito sa Pilipinas, sa iba-ibang bansa, 2 beses. Maaari niyo po bang isalaysay ang mga first experiences sa ibang bansang inyong napuntahan? Ang talagang hindi ko makalimutan ay nung nagpunta ako sa Russia, hindi pa bukas sa mga tao ang Russia. Primero ko lang na natikman na kukunin nila ang passport. Hindi ka naman maka-alis kung wala yung passport mo. Sadyang makulay at masaya ang naging pamumuhay ng kanyang pamilya sa Amerika. Subalit, nakadama din siya ng lumbay at pangungulila dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay. I was here when si Mr. Adams napunta sa ospital. Sabi, no, you don't have to come home. You will feel so bad if you come home when you have a project. Then when I went back, ayun na, for how many days lamang, natuluyan na siya. Sa kabila ng kanyang pangungulila, pinairal pa rin niya ang kanyang positibong pananaw sa buhay. Kaya, noong 1972, siya ay naging co-founder at naging pangulo ng 6 na taon ng FAEW o Filipino-American Educators ng Washington. Noong 1997, itinatag niya ang Bartolome R. Ismael Foundation. Ang layunin ng Bartolome R. Ismael Foundation ay edukasyon na magbibigay ng oportunidad sa mga nag-aaral at kabataan at saka sa mga guro na gustong makagawa ng ikabubuti nila. Minabuti kong tunguhin ang ilan sa mga lugar at paaralan upang sulyapan ang mga proyekto ng Bartolome R. Ismael Foundation. Ang Gubat-Gubatan o Tiny Forest ang kauna-unahang proyekto ng Bartolome R. Ismael Foundation sa pangunguna ni Gina Gloria Adams. Layo nito na imulat ang mga mamamayan ng Cuyacon na pangalagaan ang ating likas na yaman. Tara at pasyalan natin. Pagbungad rito ay makikita ang isang monumento na ipinatayo bilang pag-alala sa kanyang yumaong ama na si Bartolome Ismael. Dito sa Gubat-Gubatan matatagpuan ang smallest state chapel in the Philippines. Isa pang matatagpuan dito sa loob ng Gubat-Gubatan ay ang Dorothy de la Cruz Ismael Hall na ipinangalan sa kanyang butihing ina. Ilang hakbang lang mula sa Gubat-Gubatan ay masisilayan natin ang Plaza Ismael. Dito ipinatayo ng foundation ang